Buenos dias, damas y caballeros. May alarming developments dito sa Senate ngayon. Kung nakikita nyo, the Senate is greatly divided, not only between the minority group of 8 minus Senator Bato de la Rosa, but divided rin yung may music na naman, baka mapektuhan tayo. Move away tayo dyan. Dapat talaga pagbawalan na yung music dito. Lakas sana wala kayo narinig, no? Sige, alisan lang tayo dito. So yan, divided talaga yung Senate between those supporting, papunta ata dito nakabike. Morning. So dito lang tayo sa loob kung saan bawal sila. Lakas, di-distract pa tayo tuloy, ha. So yun, divided between not only between the minority or the opposition versus the majority or those leaning towards the administration. Hindi lang divided between these two political forces, but divided rin between dito mismo sa administration party. And this is shown by the fact na out of the 15 majority senators, only 7 voted. So kalahati, less than half of the 15 majority black members. Sila Tito Soto, Ping Lacson, and I'm talking about itong report ng flood control report or findings, preliminary report from the hearings on flood control anomaly by the Blue Ribbon Committee, so this is really troubling kasi bakit siyam lang man kailangan ni Ping Lacson na boto para to be able to formally report this out, discuss this, and take action, recommend filing of cases sa mga guilty doon sa flood control anomaly. Pero 7 lang, si Ping Lacson, Tito Soto, mga Tulfo, 2 Tulfo, Risa Ontiveros, Bam Aquino, and Kiko Pangilinan. So nakikita natin na mga senator, even if in their speeches parating nila sinasabi na they are working and helping the country, pero lumalabas pa rin na they are working for their own political interest or partisan loyalty. Siyempre yung iba dyan kwan rin parang dadadala rin sa pressure o paawa effect nila Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva. So kaya parang they don't want to be seen na going against their own colleagues. Kumbaga, di bali na magnanakaw yan, kapwa ko senador yan. Hindi ganun eh. Mahal ko pa rin yan kahit magnanakaw yan. Alam naman nila
Ang lakas-lakas ang ebidensya. And yet, they are not signing. Di ba na yung opposition, sila Alan Peter, sila Marcoleta, sila Padilla, sila Aimee. Pero dito sa administrasyon, you would think na dahil administration block sila, lahat sila susuporta or at least more than half. Pero hindi eh. Kaya to me precursor na rin ito. Precursor na rin ito, kaya dapat mabilis ring gumalaw mga political operators ni President Bongbong Marcos. Parang patikim na rin ito, pasilip na rin ito kung ano pwede mangyari sa impeachment trial ni Sara Duterte. Baka hindi malayo ang boto dito. Baka hindi pa nga sure, baka mabawasan pa yung mga tulpo dyan. Kasi once naging kaalyado rin yan, nalagay rin sa posisyon yung kapatid nila sa Department of Tourism, si Wanda Teo. Pagkatapos nasangkot rin sa katiwalian si Ben at Erwin Tulfo, yung 80 million na PR and advertising contract. In fact, na-clear lang sila ng corrupt na ombudsman na si Martires, pero dapat pinapabalik na sila ng pera ay hindi nila binabalik hanggang ngayon. So baka yung 7 maging 5 na lang ang boboto to impeach Sara Duterte. Kaya dapat gumalaw na talaga. Sana totoo yun. Sinasabi nila Aimee at nila Pulong na ginagamit ng Marcos admin yung mga salin ng mga congressmen and senator para i-pressure sila, para yung maling salin nila, kumbaga pine-pressure daw sila, kung hindi kayo boboto para sa impeachment ni Sara, una sa House and then sa Senate, sisilipin, imbestigahan namin at kakasuhan namin kayo. And I'm sure halos lahat dyan may magic sa salin nila. Puro lahat dyan hindi dinideclare ng tama yung mga salin nila. Puwera lang yun. Siyempre sila Risa, sila Bam, sila Ping Lacson, sila Coco, sila Pangilinan. Pero the rest dyan, at doon sa House, siyempre puwera rin sila Laila de Lima, sila Chel Diokno. In fact, yung opposition and Makabayan Bloc, kuha nila, binulgar nila. They made public their salin, pero the rest tinatago yung salin. So sana magsimula ng investigasyon ng NBI sa mga salin na mga possible senator na kukontra. Sa House baka mabuo na yung boto, pero nakakatakot dito sa Senate, dito sa Upper House of Congress, the Senate of the Philippines. Kasi dito pa lang nakikita natin, alarming na ito. Only 7 votes out of only 7 signatures pabor sa Blue Ribbon Committee report, kahit ang lakas-lakas na ng ebidensya. Ang dami ng mga magagandang finding na naipakita na talagang guilty sa flood control anomalies, sila Cheese, sila Jinggoy at sila Villanueva. And yet pipito lang sa 24 congressman, 1/3 only, o 24 senators, 23 na lang ngayon minus Bato. So this is not a good sign for the Marcos administration. This is in fact a very positive and encouraging
sign for Sara Duterte. Na ibig sabihin, for all the damning evidence, for all the strong evidence presented by AMLAC, Security Exchange Commission, Commission Audit, and also a testimony ni Madriaga, ni former Senator Trillanes. At siyempre baka mabuksan pa rin sa Senate trial yung BIR box, mahiwagang box ng mga income tax documents nila Sara Duterte. So in spite of all of that overwhelming evidence, lusot pa rin, ma-acquit pa rin si Sara sa boto with the same pattern of votes. Ngayon, 7 lang against 24 will again happen, or will again become the primary development situation in the Senate trial of for the impeachment of Sara Duterte. So dapat galaw-galaw na, Mr. President and your political operators. At syempre yung mga meron naman kayo mga bayaran na mga trolls, paggalawin nyo na rin yan, mga vloggers, to start condemning ito mga senators na who are still very loyal to the Dutertes, as shown by their refusal. Parang party line na rin ito ang ginagawa nila kasi po si Cheese, si Joel Villanueva and Jinggoy ay talagang mga loyal Duterte supporters yan. So parang party line kwa na rin ito dito sa boto sa o non-voting nila, the refusal to support yung Blue Ribbon Committee report also shows their loyalty this early, na kahit nasa majority sila under President Tito Soto, but their loyalty remains sa mga Dutertes. So I hope gumalaw na nga talaga in an strategic and effective manner yung mga political operators and mga vloggers under the Marcos administration. Okay, so yun ang paunang discussion natin dito sa very alarming possible political development. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.